Mga pangyayari sa huling panahon, Kabanata 15. Ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop. Dalawang uri lamang. Magkakaroon lamang ng dalawang uri. Bawat isa ay tiyakan at malinaw na may tatak. Ng tatak ng Diyos na buhay o ng tanda ng hayop o ng kanyang larawan. The Review and Herald, Enero 30, 1900. Sa dakilang tunggalian sa pagitan ng pananampalataya at kawalang pananampalataya, ang buong sanlibutan ng mga Kristiyano ay masasangkot. Ang lahat ay pipili ng tatayuan. Mayroong sa tingin ay parang hindi kasangkot sa tunggalian sa alinmang panig. Parang hindi sila laban sa katotohanan, ngunit hindi naman matapang na tatayo para kay Kristo sa pangambang mawalan ng pag-aari o magdusa ng kahihiyan. Lahat ng mga ito ay kabilang sa mga kaaway ni Kristo. The Review and Herald, Pebrero 7, 1893. Sa paglapit natin sa katapusan ng panahon, ang linyang nakapagitan sa mga anak ng kaliwanagan at sa mga anak ng kadiliman ay higit at higit pang malinaw. Higit at higit pang sila ay magiging magkalaban. Ang pagkakaibang ito ay nahahayag sa mga salita ni Kristo. Ipinanganak na muli. Muling nilalang kay Kristo. Patay sa sanlibutan at buhay sa Diyos. Ito ang mga pader na nakapagitan na naghahati ng makalangit sa makalupa at naglalarawan ng pagkakaiba sa kanilang kabilang sa sanlibutan at silang piniling palabas mula rito, na hinirang mahalaga sa paningin ng Diyos. Special Testimony to the Battle Creek Church, Pamphlet 155, 3, 1882. Magkakahiwalay ang mga kaanib ng pamilya. Silang mga kaanib ng iisang pamilya ay magkakahiwalay. Isang tanda ang ibibigay sa matuwid. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Isang natatanging kayamanan sa araw na ako'y kumilos. Kaaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Malakias 3:17. Silang naging masunurin sa mga utos ng Diyos ay sasanib sa pulutong ng mga banal sa kaliwanagan. Papasok sila sa mga pintuan tungo sa lungsod at magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ang isa'y kukunin, ang kanyang pangalan ay mananatili sa aklat ng buhay. Samantalang ang mga nakasama niya ay tatanggap ng tanda ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Testimonies to Ministers and Gospels Workers, 234-235, 1895. Nahatulan sa liwanag ang ating tinanggap. Maraming hindi nagkaroon ng karapatang napasa atin ay papasok na una sa langit kaysa kanilang tumanggap ng dakilang liwanag, subalit hindi lumakad ayon dito. Marami ang nabuhay sa pinakamabuting magagawa nila sa liwanag na kanilang tinanggap at hahatulang marapat. Letter 36, 1895. Lahat ay dapat maghintay sa itinakdang panahon, hanggang sa ang babala ay maibigay na sa lahat ng bahagi ng lupa, hanggang ang sapat na liwanag at katibayan ay maibigay sa bawat kaluluwa. Ang ilan ay tatanggap ng mas maliit na liwanag kaysa iba, ngunit lahat ay hahatulan ayon sa liwanag na natanggap. Ellen G. White Manuscript 77, 1899. Binigyan tayo ng dakilang liwanag tungkol sa kautusan ng Diyos. Ang kautosang ito ang pamantayan ng likas. Dito ang tao ay inaasahang umayon at dito siya ay hahatulan sa huling dakilang araw. Sa araw na iyon, ang tao ay pakikitunguhan ayon sa liwanag na kanilang tinanggap. The Review and Herald, Enero 1, 1901. Silang may dakilang liwanag, ngunit ni walang kabuluhan ito ay nasa mas masahol na kalagayan kaysa kanilang hindi nagtamo ng maraming bentahe. Ang sarili ang kanilang itinataas kaysa sa Panginoon.
Ang parusa sa tao sa bawat kaso ay ayon sa sukat ng kawalang karangalang nagawa nila sa Diyos. Manuscript Ulysses 8, 168-1901. Ang lahat ay magkakaroon ng sapat na liwanag upang magawa ang kanilang may talinong pagpapasya. The Great Controversies, 105, 1911. Walang pagdadahilan sa kusang pagkabulag. Walang sino mang hahatulan sa hindi pagsunod sa liwanag na hindi nila natanggap at hindi makukuha. Ngunit marami ang tumatanggi sa katotohanang inilalahad sa kanila ng mga embahador ni Kristo, sapagkat nais nilang makiayon sa pamantayan ng sanlibutan at ang katotohanang nakaabot sa kanilang pangunawa, ang liwanag na sumilang sa kaluluwa, ang hahatol sa kanila sa paghukom. Yes, the Bible Commentary 5, 1145, 1884. Silang may pagkakataong makarinig ng katotohanan subalit hindi nagsikap na marinig o maunawaan ito sa pag-iisip na kung hindi nila ito mapakikinggan ay hindi sila mananagot doon, ay hahatulang may sala sa harapan ng Diyos, katulad ng sila ay nakarinig at tumanggi. Walang pagdadahilan para sa kanilang pumiling manatili sa kamalian, gayong may pagkakataong makaunawa ng katotohanan. Sa kanyang pagdurusa at kamatayan, ginawa ni Jesus ang pagtubos sa lahat ng kasalanang hindi nalalaman, ngunit walang probisyon para sa kusang pagkabulag. Hindi tayo mananagot sa liwanag na hindi nakaabot sa ating pangunawa, kundi sa ating nilabanan at tinanggihan. Hindi maunawaan ng tao ang katotohanang hindi nakarating sa kanya, at kung gayon ay hindi mahatulan sa liwanag na hindi niya natamo. The Bible Commentary 5, 1145, 1893. Ang kahalagahan ng tunay na kagandahang loob. Ang mga pasya sa mga huling araw ay patungkol sa ating tunay na kagandahang loob. Kinikilala ni Kristo ang bawat gawa ng kagandahang loob bilang ginawa sa Kanya. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 199, 1896. Kapag ang mga bansa ay natipon na sa harap niya, magkakaroon lamang ng dalawang uri ng tao, at ang walang hanggang kahihinatnan nila ay pagpapasyahan batay sa ginawa nila o kinaligtaan nilang gawin para sa Kanya sa katauhan ng mga dukha at mga nahihirapan. Sa gitna ng mga hentil o mga pagano ay mayroong mga sumasamba sa Diyos ng buong kawalang malay, yaong mga hindi inabot kailanman ng liwanag sa pamamagitan ng mga taong kinakasangkapan. Gayunpaman ay hindi sila mapapahamak. Hindi man nila nalalaman ang nasusulat na kautusan ng Diyos, ay narinig naman nila ang tinig niyang nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng katalagahan at ginawa nila ang mga bagay na hinihingi ng kautusan. Ang mga gawa nila ay katunayan na kinilos ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso, at sila ay kinikilalang mga anak ng Diyos. Kay laki nga ng ipagtataka at ikaliligaya ng mga mapagkumbabang puso na nasa gitna ng mga bansa at ng nasa gitna ng mga hintil o mga pagano, kung marinig nila sa mga labi ng tagapagligtas ang pangungusap na, "Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." Gaano nga kalaking kaligayahan ang mapapasa puso ng walang hanggang Diyos kapag ang kanyang mga tagasunod ay mapatingalang taglay ang pagkakamangha at kagalakan sa mga salita niya ng pagsang-ayon. The Desire of Ages, 637, 638, 1898. Motibo ang nagbibigay likas sa mga gawa. Sa araw ng paghuhukom, mayroong magsusumamo sa ganitong mabubuting gawa at dahilan doon ay dapat silang tumanggap ng pagsasaalang-alang. Sasabihin nila, "Binigyan kong puhunan ng mga kabataang ito sa kalakal. Nagkaloob ako ng salapi para sa mga ospital. Pinagaan ko ang pangailangan ng mga balo at kinupkup ko ang mga dukha sa aking tahanan." Oo,
ngunit ang iyong mga motibo ay narumihan ng pagkamakasarili, ano pat ang iyong gawa ay hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon. Sa lahat ng iyong ginawa, ang sarili ang nalantad. Ellen G. White Manuscript 53, 1906. Ang adhikain ay siyang umuuri sa ating mga gawa na tinatatakan ang mga ito ng kadustahan o ng mataas na kahalagahang moral. The Desire of Ages, 615, 1898. Kung ano ang tatak ng Diyos. Agad-agad matapos matatakan ng bayan ng Diyos sa kanilang mga noo, hindi ito tatak o tandang nakikita, kundi pagkakapanatag sa katotohanan, sa intelektual at spiritual upang hindi na sila makilos pa. Kung paanong ang bayan ng Diyos ay natatakan at naihanda sa pagliliglig, ito ay darating. Sa katunayan, ito ay nagsimula na. The SDA Bible Commentary for 1161, 1902. Ang tatak ng Diyos na buhay ay nakalagay sa kanilang nag-iingat ng Sabbath ng Panginoon. The SDA Bible Commentary 780, 1897. Silang natatakan sa noo ng tatak ng Diyos ay mag-iingat ng Sabat ng ika-4 na utos. There's the Bible Commentary 770, 1898. Ang tunay na pangngili ng Sabat ay tanda ng katapatan sa Diyos. There's the Bible Commentary 781, 1899. Ang ika-4 na utos lamang sa lahat ng 10 ang naglalaman ng tatak ng tagapagbigay kautusan, ang manlalalang ng mga langit at lupa. Testimonies for the Church, 6 January 1900. Ang pangingilin ng pag-alaala ng Panginoon, ang Sabat na itinatag sa Eden, ang 7 araw ng Sabat, ang subukan ng katapatan sa Diyos. Letter 94, 1900. Isang tanda ay nilalagay sa bawat isang bayan ng Diyos, tulad ng paglalagay ng tanda sa pintuan ng bawat Hebreo upang mailigtas ang bayan mula sa pangkalahatang pagkawasak. Wika ng Diyos, ipinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ezekiel 20:12, as the Bible Commentary 769, 1900. Pagiging katulad ni Kristo sa likas. Ang tatak ng Diyos na buhay ay ilalagay sa kanilang nagtataglay ng wangis ng likas ni Kristo. The SDA Bible Commentary 770, 1895. Ang mga tumanggap ng tatak ng Diyos na buhay at naipagsanggalang sa panahon ng kabagbagan ay dapat ipaaninag ng lubos ang larawan ni Jesus. Early Writings 71, 1851. Ang tatak ng Diyos kailanman ay hindi malalagay sa noo ng hindi dalisay na lalaki o babae. Hindi ito kailanman malalagay sa noo ng ambisyoso, lalaki o babaeng mahilig sa sanlibutan. Hindi kailanman ito malalagay sa noo ng mga lalaki o babaeng may sinungaling na dila o mandarayang puso. Lahat ng tatanggap ng tatak ay dapat na walang mantsa sa harapan ng Diyos, mga kandidato sa langit. Testimonies for the Church 5 2016, 1882. Ang pag-ibig ay inihahayag sa pagsunod at ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Silang umiibig sa Diyos ay may tatak ng Diyos sa kanilang mga noo at nagsasagawa ng mga gawa ng Diyos. Sons and Daughters of God 51, 1894. Silang nagtagumpay sa sanlibutan, sa laman at sa dyablo, ang tatanggap ng pabor na tatak ng Diyos sa buhay. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 445, 1886. Nagsisikap ba tayo sa lahat ng kakayahang kaloob ng Diyos na abutin ang sukat ng mga lalaki at babae kay Kristo? Hinahangad ba natin ang kanyang kahustuhan? Laging umaabot na pataas, sinisikap na matamo ang kasaktalan ng kanyang likas? Kapag ang mga lingkod ng Diyos ay makaabot sa puntong ito, sila ay matatatakan sa kanilang mga noo. Iyahayag ng anghel na nagtatala na ganap na, sila ay magiging ganap sa kanya, na kanya sa paglalang at pagtubos. Selected Messages 3, 427, 1819.
Panahon ngayon ng pagtatatak. Nakita ko na ang kasalukuyang pagsubok sa suliranin ng Sabat ay hindi maaaring dumating hanggang hindi natatapos ang pamamagitan ni Jesus sa banal na dako at nakalampas na siya sa ikalawang tabing. Kaya nga ang mga Kristiyano na nakatulog bago nabuksan ang pinto sa kabanal-banalang dako nang ang sigaw sa hating gabi ay matapos sa ikapitong buwan 1844 at hindi pa nakapangpangilin ng tunay na Sabat, ngayon ay nagpapahinga sa pag-asa, sapagkat hindi sila nagkaroon ng liwanag at ng pagsubok tungkol sa Sabat na nasa atin ngayon buhat nang ang pinto ay mabuksan. Nakita ko na tinutukso ni Satanas ang ilan sa bayan ng Diyos sa bahaging ito. Dahil sa totoong napakaraming mabubuting Kristiyano ang nakatulog sa mga tagumpay ng pananampalataya at hindi nakapangili ng tunay na Sabat, pinag-aalinlanganan nila ang pagiging pagsubok nito sa atin ngayon. Ginagamit ngayon ni Satanas ang lahat ng kasangkapan sa panahong ito ng pagtatatak upang mailayo ang isip ng bayan ng Diyos mula sa katotohanang pangkasalukuyan at papag-alinlanganin sila. Early Writings 42-43, 1851. Nakita ko na siya. Ginang Hastings ay natatakan at tutugon sa tinig ng Diyos at tatayo sa lupa at magiging bahagi ng 144,000. Nakita kong hindi tayo kailangan magluksa para sa Kanya. Siya ay mamamahinga sa panahon ng kapagabagan. Select Messages 2, 263, 1850. May mga nabubuhay ngayon sa lupa ng mga lalaking higit sa edad na 90. Ang likas na bunga ng katandaan ay nakikita sa kanilang kahinaan. Ngunit nananampalataya sila sa Diyos at mahal sila ng Diyos. Ang tatak ng Diyos ay nasa kanila. At sila ay makabibilang ng bilang na sinabihan ng Panginoon. Mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon. There's the Bible Commentary 782, 1899. O sana ay malagay sa atin ang tatak ng Diyos. Hindi magtatagal bawat isang anak ng Diyos ay malalagyan ng kanyang tatak. O sana ay malagay ito sa ating mga noo. Sino ang makatatagal sa isipang lalagpasan ng anghel na hayo sa pagtatak sa mga noo ng mga lingkod ng Diyos? There's the Bible Commentary 769, 70, 1889. Kung ang mananampalataya sa katotohanan ay hindi mapapanatili ng kanilang pananampalataya sa panahong ito ng kapayapaan, ano pa ang mag-iingat sa kanila kapag ang dakilang pagsubok ay dumating at ang utos ay lalabas laban sa lahat ng hindi sasamba sa hayop at tumanggap ng tatak sa kanilang noo o kamay. Ang taimtim na panahong ito ay hindi na magtatagal pa. Sa halip na maging lalong mahina at walang pagpapasya, ang bayan ng Diyos ay dapat na nagtitipon ng lakas at tapang para sa panahon ng kabagabagan. Testimonies for the Church 4, 251, 1876. Kung ano ang tanda ng hayop. Tinawagan si Juan na masdan ang isang bayang kakaiba sa mga sumasamba sa hayop at sa larawan nito na pag-iingat ng unang araw ng sanlinggo. Ang pangili ng araw na ito ang tanda ng hayop. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 133, 1898. Ang tanda ng hayop ay ang Sabbath ng kapapahan. Evangelism 234, 1899. Kapag dumating na ang subukan, malinaw na ipapakita kung ano ang tanda ng hayop. Ito ay ang pangingilin ng linggo. There's the Bible Commentary 7, 980, 1900. Ang tanda o tatak ng Diyos ay nahahayag sa pangingilin ng ikapitong araw na Sabat. Ang pag-aalaala ng Panginoon sa paglalang, ang tanda ng hayop ay ang kabaligtaran nito. Ang pangingilin ng unang araw ng sanlinggo. Testimonies for the Church 8, 117, 1904. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Apocalypse 13:6. Hindi lamang ang tao titigil sa paggawa sa kanilang kamay kung linggo, kundi sa kanilang mga pag-iisip ay kikilalanin nila ang linggo bilang siyang Sabbath.
Special Testimony to Valor Creek Church, 6-7-1897. Kailan tatanggapin ang tanda ng hayop? Wala pang sino mang tumatanggap ng tanda ng hayop. Evangelism 234-1899. Ang pangingili ng linggo ay hindi pa siyang tanda ng hayop. At hindi pa hanggang sa lumabas ang utos na ang mga tao ay pasasambahin sa Diyos ang Sabbath. Darating ang panahon na ang araw na ito ay magiging subukan. Subalit ang araw na iyon ay wala pa sa atin. DSA Bible Commentary 777-1899. Ibinigay ng Diyos sa tao ang Sabbath bilang isang tanda sa pagitan niya at nila bilang isang subukan ng katapatan. Silang matapos datna ng liwanag ng kautusan ng Diyos ay patuloy pa ring lumalabag at nagtataas ng mga batas ng tao kaysa sa utos ng Diyos sa dakilang krisis na nasa harapan na natin ay tatanggap ng tanda ng hayop. Evangelism 235-1900. Ang Sabado ay magiging malaking pansubok ng pagkamatapat sapagkat ito ang bahagi ng katotohanan na tanging tinututulan kapag ginamit na sa mga tao ang pangwakas na pansubok. Kung magkagayon ay malalagay ang guhit na pagkakakilanlan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod sa Kanya. Kung paanong ang pangingilin ng hindi tunay na kapangilinginan bilang pagtupad sa batas ng pamahalaan na ito'y labag sa ika-4 na utos ay maging isang katunayan ng pagkilala sa isang kapangyarihan na sumasalangsang sa Diyos. Ang pangingilin naman ng tunay na kapangilinan bilang pagganap sa kautusan ng Diyos ay isang katibayan ng pagtatapat sa may kapal. Samantalang ang isa, uri ng mga tao, sa pamamagitan ng tanda ng pagsuko sa mga kapangyarihan sa lupa, ay tumatanggap ng tanda ng hayop. Ang isa naman, sa pagtanggap ng tanda ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, ay tumatanggap ng tatak ng Diyos. The Great Controversy, 605-1911. Pagpapairal ng pangilin ng linggo ang subukan. Walang sino mga hatulan hanggang sa nasa kanila na ang liwanag at nakita na ang katungkulan ng ika-4 na utos. Ngunit kapag ang utos ay lumabas na nagpapairal na ng huwad na Sabat at ang malakas na sigaw na ikatlong anghel ay nagpapabala na sa mga tao laban sa pagsamba sa hayop at sa kanyang larawan, ang linya ay malinaw na iguguhit sa pagitan ng tunay at huwad at silang patuloy pa ring lalabag ay tatanggap ng tanda ng hayop. Evangelism 234-235-1899. Subalit kapag ipinatutupad na ng batas ng pamahalaan ang pangilin ng linggo at naliwanagan na ang sanlibutan hinggil sa katungkulang ipangili ng tunay na Sabado, kung magkagayon ay sino mang susuway sa utos ng Diyos upang sumunod sa utos na hindi utos ng kapangyarihang nakatataas sa Roma, pinararangalan nga niya ang kapapahan ng higit kaysa Diyos. Gumagalang siya sa Roma at sa kapangyarihang nagpapatupad ng tatag na itinalaga ng Roma. Sa pagtanggi ng mga tao sa itinatag ng Diyos na ipinahayag niya na tanda ng kanyang kapamahalaan at sa halip nito ay parangalan nila ang pinili ng Roma na pinakatanda ng kanyang kapangyarihan, sa gayon ay tatanggapin nila ang tanda ng pakikikampi sa Roma, ang tanda ng hayop. Hanggang hindi maliwanag na naihaharap na gaya nito ang suliranin sa mga tao at sila'y napapamili sa mga utos ng Diyos at sa mga utos ng tao, ay hindi pa tatanggap ng tanda ng hayop ang mga patuloy sa kanilang pagsuway. The Great Controversy, 449-1911.